sinabi ko noong paglalaro yung mga bata sa kwarto. Hindi ko naman kasi alam na pumasok sila doon. Babantayan mo na rin yung mga bata, hindi pa gawa ng tama eh. Kayo, ba't kayo pumasok ng kwarto? Di ba sabi ko sa inyo, wag? Huwag mo naman pagalitan yung mga bata. Hindi naman kasi nila alam ko anong laman ng mga papeles na yun. Eh, lahat naman kayo walang alam eh. Nakakainis. Kuya, ito ba yung hinahanap mo? Tama. Ate Belen? Bakit ganun? Parang wala na lang akong ginawang tama sa kuya mo. Parang hindi niya nakikita yung mga sakripisyo ko. Hindi totoo yan. Baka marami nang iniisip ang kuya kaya nagalit yun ng gano'n. Minsan iniisip ko na sana empleyado na lang ako eh. Kasi sa mga yun, may mga oras siya sa akin wala. May mga pangangailangan din ako bilang asawa. Minsan gusto ko ako naman yung alagaan. Bakit parang wala akong halaga? Tama na. Si Mark? Umalis eh. Pumunta doon sa supplier ng baboy. Ganun ba? Sayang naman. Pinag-bake ko pa naman siya. Kakalis lang naman yan. Siguro baka mamayang hapon nandito na yun. Sayang naman. Papatikim ko pa naman sa kanya ito. Gusto mo? Sige. Sarap. Ang gwapo ni Sir Nino. Kung hindi lang yan magpapare, siguro bagay kami. Magugunaw muna ang mundo bago mangyari yan. Sakit mo naman magsalita. Pero ang alam mo, ang mas nakakatakot, yung mambilin na yan, ang ahas na aakit palabas kay Sir Nino papuntang seminaryo. Alam mo, ang dumi ng isip mo. Hindi gagawin niya ni Ma'am Belen. Sobrang kaya niyang mahal si Sir Mark. Ninyo, yung nangyari kahapon. Yung nangyari, huwag mo na isipin yun. Wala lang naman yun. Punta na pala yung mga gamit mo. Bukas na yung bazaar, di ba? Hindi na ako makakapunta. May bibisitahin daw na bagong branch yung kuya mo. Kailangan ba mang babantay sa mga bata? Hindi na lang papasok bukas sa litsunan para matuloy ka lang sa iyong paghahanda mo. Hindi na kailangan. Kung gusto mo, ako na lang magsasabi ko, kuya. Hindi. Hindi na kailangan. Tanggap ko naman na pambahay lang talaga ako.